So, pinag-aralan po natin yung Matthew 24 from the mouth of Jesus mismo na tinanong siya ng mga alagad, Lord, kailan mangyayari ito? Itong tatlo. Kailan mawawasak yung templo? Kailan ang katapusan ng mundo? Ibig sabihin, kailan ka babalik? At ano yung mga kaganapan sa iyong muling pagbabalik? So, inisa-isa po natin yon sa loob ng 3 linggo. Ano pong ginagawa niyo na ngayon? Are you ready na ba pagdating ni Lord? Marami po tayong pinaghahandaan. Paano kung magkagera maya-maya ng konti? Are you ready for that? Ready na ba kayo? Sige, anong paghahanda ginagawa niyo? 3 eh. Magkagera, dumating yung Antichrist, and then rapture. Okay? So, anong paghahanda ginawa mo? This week, pumunta ako ng Grame. Nag-level 2 ako ng barel. Dahil may dalawa ako, isang maikli, isang mahaba. Sabi ko, kukuha ako ng 5. Sabi ng pulis, Sir, anong gagawin nyo? Sabi ko, naghahanda ako para sa paglusob ng China. Sabi niya, talaga sir ha? Oo naman. Oo naman. Kaya sana mabigyan. So, anong paghahanda ginagawa mo? Sige, tanong yung katabi mo. Anong ginagawa mo? Ready ka na sa 3 ito? Pag nagkagera, ready ka? Ready ka to fight? O ready ka to hide? And after ng gera, may mission tayong tatrabahuin sa buong mundo. Mag-evangelize tayo. Okay? Pero, kailangan nating labanan ng Antichrist at manalo. Kaya ba? So, ito yung mga paghahanda. At pag dumating si Jesus, handa ka na ba? Wala ka bang mga nakalagay sa bulsa na pabigat? Wala na ba diyang mga umuusok? Wala na ba diyang mga nakakahilong mga substance? Si Lord ba ang priority mo? Dahil pag rapture, baka ang bagal mong umangat. Isa-isa ka pang maglalaglag. Eh paano kung nagsara na yung langit? So sa Matthew chapter 25, 26, ang mga susunod na topic doon is yung paghahanda. Yung parable of 10 virgins, yung 5, merong oil at merong ilawan, yung 5, wala. Nung dumating yung groom, referring to Jesus Christ, yung hindi handa na iwan. Maiiwan ang mga hindi handa. Kaya tayo nag-aaral ngayon nito para tayo maging handa. At ang una mong ihahanda, spiritual preparation. Kasi yung parable of 10 virgins, it's referring to spiritual preparation. Yung spirito mo ba, si Lord ba ang sentro pa ng buhay mo o hindi na? So kasama yan. So itutuloy natin to. Iniisip ko lang kung itutuloy pa ba natin yung chapter 26, 27, kasi nasa chapter 24 tayo. So depende kung anong kalooban ni Lord. So dito muna tayo, let's pray. Let's bow our head. Lord, salamat po, Panginoon, sa mga natutunan namin sa loob ng 3 linggo patungkol sa mga palatandaan ng iyong muling pagbabalik. Ang dalangin namin, hindi lang kami nakikinig at hindi lang kami nanonood ng mga verses na to, kundi ito ay nagmo-motivate sa amin para ihanda ang aming sarili, ayusin ang aming sarili, para pagdating ng mga araw na to, handa kami, hindi kami magugulat, hindi kami matatakot, hindi kami matataranta, alam namin ang dapat naming gawin. Kaya I pray, Lord, let the spirit of readiness be in us, be in our hearts, in our minds, sa lahat ng aspeto ng aming buhay, unang-una yung spiritual, then mental, then emotional, then physical, at hayaan mo, O Diyos, anumang mga darating pa sa mundong ito, magtatagumpay kaming lahat. Kaya pagpalain mo ang mensaheng ito, hayaan mo na ito po'y bumaon sa aming puso't isip. Thank you, Lord. We give you praise in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Review tayo ng onte. So, nung tinanong si Jesus nung kanyang mga alagad, sa Mark specifically, binanggit yung mga alagad niyang nagtanong, nandoon, yung 3. Itong sabi niya, magkakaroon ng mga bulaang propeta, may mga false Christ na darating, mga 1980s pa, 90s, ang dami ng mga nagsasabing sila yung Christ. Sa Korea, ilan na yung lumitaw doon na Kristo, Bang-ika at kung sino-sino pa.
Yung mga miyembro nila, binenta lahat ng ari-arian at umakyat sila doon sa tuktok ng building dahil doon daw sila kukunin ni Lord. Dahil baka sa loob ng building, mabutas pa yung yung building, hindi sila makita ni Lord kung nakatago sila sa loob ng building, kaya sa tuktok sila nag-abang. Ang problema, hindi dumating si Lord. Inisnab sila. So ang ginawa ng marami na nagbenta ng kanilang mga ari-arian, nagpakamatay. Dahil wala na eh. Binenta nila yung bahay at lupa nila sa mga sakyan, tapos yung mga pera hindi nila kailangan sa heaven, pinamigay. So after nung araw na yon, hindi dumating si Lord, wala silang pera. Wala silang bahay, wala silang mga gamit. So marami pang iba na nagpapanggap na Kristo, marami na, lumitaw na yan. Sa India, merong isang doon, pangalan nito? Sai Baba. Si Sai Baba, siya daw yung Kristo. So nung pangalawang punta ko ng India, may nakasabay kami na taga-Japan. So pupunta sila ng India para mag-worship kay Sai Baba. Sabi namin, paano nyo nakilala yan? And may nagbigay lang ng tracts. Imagine mo, nagbigay ng tracts na mayroong Kristo doon, ng pangalan ng Sai Baba. Itong taga-Japan, pupunta ng India para mag-worship. Sabi ko, ibang klase, no? Mas magaling pa mag-evangelize itong mga kulto talaga eh. So, maraming false Christ and false prophet. Magkakaroon ng religious deception. Kaya warning po sa lahat na nandirito, hindi lahat ng mga nagtuturo ng Bible ay tama. At hindi lahat ng pinapanood nyo sa TikTok, YouTube at kung saan-saan pa, mga reels, tama. Siguraduhin nyo, sino yan? Yung nagsasalita na yan. Anong grupo yan? Kasi minsan, kahit ang ganda ng sinasabi, konti pa lang yung sinabi niya sa reel o dun sa TikTok, kaso yung spiritong pumapasok sa'yo ay demonic. Alam niyo naman ang mga demonyo, hindi bababa sa lupa na mukhang demonyo talaga, na ang pangit tingnan. Sabi ng Corinthian, even Satan will show himself as angel of light. Kaya kung ikaw i-deceive ng demonyo ng mga false religion and deceptions, hindi sila magpapakita ng mali na turo. Ang ipapakita nila yung tama. Ang pinakamatinding magturo ng holiness sa mga Christian daw kuno ay yung mga nagtuturo na ang Diyos namimili ng ililigtas. Yung mga nagtuturo na ang Holy Spirit di na gumagawa ng himala ngayon. Hindi na ituturo yon sa mga TikTok at Reels. Ang ituturo nila, paano mamuhay ng banal. Ang lupit nila magturo at tirahin yung ibang mga churches na itong mga to ay kulto, ganyan, bla bla bla. Pero sa kabila nun, itong mga grupong ito, kulto rin. Kaya nalilito ang marami, hindi nila alam, tama ba to o mali? Kailangan nyo ng discerning. Kaya nga may discernment of spirit. Pag ang isang bagay hindi mo alam ang totoo, kung tama ba yan o mali, yung spirito ng Diyos sa puso mo ang magsasabi kung tama ka o mali ka. O tama yan o mali yan. Kaya hindi ka pwedeng magmagaling-magaling. Walang magaling dito sa panahon na to. Ang spirito lang ng Diyos ang magsasabi sa iyo ng tama kung totoo ba yan o hindi. Kaya hindi lahat ng mga nagtuturo ng Bible pinapanood, pinakikinggan. Pangalawa, siyasatin mo ang Bible kung yung sinasabi nila tama. Tama yung explanation, tama yung interpretation. Kagaya ng sinasabi ko lagi, pag ako nagturo, wag niyo akong paniwalaan agad. Tingnan niyo kung nasa Bible yung tinuturo ko. Pag wala, wag niyong tanggapin. Wag niyong paniwalaan. Pero kung nandyan, kahit ayaw mo, kahit malunggayan, kainin mo. Hello? Ayoko yan eh. Pero nasa Bible, tanggapin mo. Gusto ko yan, pero wala sa Bible, huwag mong tanggapin. Okay? Kasi ito na yung guhitan na sinasabi natin. Ito na yung guhitan, sa Diyos ka ba o hindi ka sa Diyos. Hindi ka na pwedeng magpanggap sa panahon na to. Magkakaroon ng digmaan, alam na natin yan, pinakita ko na. So from religious deception, political upheaval, magkakaroon ng mga social upheaval, unrest, magkakaroon ng famines, economic problems, babagsak ang ekonomiya ng mga bansa, magkakaroon ng pestilence. Yung word na pestilence sa Greek, sa original na Bible ay plague or disease. It refers to health problems.
Kagabi, madaling araw, ay kanina pala, may pinost ako during the pandemic. And then, nag-throwback, nag-memory. So, ang nakalagay kasi doon kwento, nagkwentuhan kami hanggang umaga. Nakalagay doon, anong naalala mo sa COVID-19? Ano ang naalala mo? Negative ba o positive? Eh habang nagpe-pray ako kaninang madaling araw, bago ako pumunta doon sa kwarto at nag-usap kami, ang dami kong pinasalamat kay Lord. Sabi ko, kung hindi nag-COVID-19, wala nang Julia. Wala nang Julia. Ubus na. Kung hindi nag-COVID-19, ang daming mga pangyayari na pangit. Buti na lang nag-COVID-19. Sabi ko, nung COVID-19, every 5 o'clock, nagpe-pray kaming magpamilya every day. Pray kami, naglalaro kami ng Scrabble, naglalaro kami ng ano mapaglaruan para hindi mapraning. Alam mo, hindi ka nakakalabas ng bahay, di ba? Ay kami lumalabas naman. Tapos nag-throwback din sa memory yung mga binigyan namin ng bigas, binigyan namin ng delata, ng konting cash. Imagine mo, during that time na world chaos, maliban sa Third World War, yung pandemic ang isa sa pinakamatinding nangyari sa buong mundo. Alam niyo ba yun? Ilan ang namatay? Milyon. Halos yata o lumagpas pa. So, kung magkakaroon ng gera at tayo nagtagumpay na sa pandemic na to, ay sabi ko nga sa kanya, kakayanin pa rin natin kung lumitaw ang Antichrist at gera. Kinaya nga natin yung pandemic, siya pa. Ikaw kaya mo? Tanungin katabi mo, kaya mo? Wala tayong kausap. Kaya nang binalikan ko yung pandemic, kasi sabi doon sa story na nakapost, matanda na yung lolo niya, nung pandemic, bata pa siya. Pero nung time ng pandemic, ang ginagawa nila sa bahay, naglalaro, nagba-barbecue. So ang sabi niya doon sa apo niya, sa kwento, wala akong naalalang pangit maliban sa mga news sa TV na maraming namamatay. Pero sa pamilya natin, ang saya namin during the pandemic. During the pandemic tayo, tuloy ang church habang lahat nagsara. Ngayon, sarado pa rin yung iba. Hanggang ngayon, sarado sila. Tayo, walang sara-sara, tuloy, recording. Doon ako sa loob ng kotse, nagre-record. Tapos papadala ko sa multimedia, i-edit nila. Nandoon ako nagpiprint sa loob ng MUX. Walang tigil. So, ang dami kong maaalalang maganda sa pandemic. At nakapag-Bible study kami sa Paula Salud during the pandemic. Kung wala yung pandemic, walang Bible study. So, etong plague na to, earthquakes, natural calamities, yung unusual sign in the sun and moon, alam niyo ba, meron na namang bago, nakangiti yung moon, tapos may dalawang mata. Nakikita niyo ba yun? Hindi. Taga saan kaya itong mga to? Sige na. Sa itong mga to, sa kabila ng mga nangyayaring pangit sa mundo, sa dulo, ang sabi ng Matthew 24:14, in spite of this, the gospel of the kingdom will be preached to all nation in the world, then what? The end will come. Itong mga pangyayaring ito, hindi ito sagabal. Ito ang nagpapalambot sa puso ng mga tao, mga titigas na puso at utak, para tanggapin nila ang gospel. Kailangang mangyari itong gera, yung famine, yung earthquakes, para magkaroon sila ng takot mamatay, magkaroon sila ng takot na mapunta na impyerno at tumawag sila kay Jesus. At paano silang tatawag? Sabi ng Romans 10, paano sila tatawag kung hindi nila narinig? Paano nilang marinig kung walang magpipreach? Paano may magpipreach kung hindi susugo? So kailangan silang makarinig ng preaching, ng Bible study para sila maligtas. So itong mga pangyayaring ito, nagpapalambot ito ng puso at ng utak ng mga tao para tanggapin nila si Jesus. This must happen. Ang taong walang problema, ayaw kay Lord. Pero nung nawala ng pera, try natin si Jesus. Nung magkakagulo na yung relasyon nila, try natin si Jesus. Nung may nagkasakit, try natin si Jesus. Pero nung maganda ang takbo ng buhay nila, wala kaming pakialam kay Jesus. Tama, mali? Ilan dito sa inyo yung nakakilala kay Lord dahil dumaan sa matinding pagsubok? Taas sa kamay. O, di ba?
Kung hindi ka dumaan dyan, hindi mo makikilala si Lord. So itong pangit na nangyayari sa mundo, ito ang magiging paraan at dahilan ng Diyos para yung mga tao lumapit sa Kanya. Kaya sabi mo sa katabi mo, mag-ready ka dahil maraming lalapit kay Lord, kailangan ng guide. At ikaw yung guide nila. Hindi ka pwedeng hindi soul winner. Hindi ka pwedeng hindi nagwiwin ng soul o nagdi-disciple. Hindi pwede. Trabaho natin to. Hindi pwedeng taga-upo ka lang dyan. Ano pa yung mga palatandaan? Yung dinaanan natin last Sunday. Increase of lawlessness. Sasama ng sasama ang mundo. Sabi ko nga doon sa mga madaldal na mga tao na fake news lahat ng krimen sa news. Okay, fake news. Tumira ka lang na Antipolo 1 week, malaman mo ang totoo. 1 week lang. Kahapon may pinatay na naman. May binaril na naman. Yung mga kriminal may baril, pero yung mga matino, bawal magdala ng baril. Iyon ang mundo natin ngayon. Kasi eleksyon, di ba? Ang problema, nakakalusot yung mga kriminal. Hindi lilipas ang isang linggo na walang napapatay sa Antipolo. Hello? Kausap ba ako dito? Palala ng palala ng palala ng palala ang mundo. Biro ko nga nung Biyernes, pag inatake tayo ng China, iiwasan nila ang Antipolo. Hindi kasali Antipolo. Takot lang nila. Imagine mo, isang tao kayang pumatay ng 7? Isa lang ha. Samantalang sa Jammu, Kashmir, boundary ng Pakistan, tsaka ng India, pumasok yung 5 terrorists, ang hawak mga assault rifle, nakapatay sila ng 25 katao. 5 sila, tig-ilan? Tigli-5 ng napatay nila, ay hawak nila mga automatic rifle. Sa atin, 7, isa lang, kutsilyo lang hawak. Takot lang ng mga inchik pumasok na Antipolo. Makakatay sila rito. Ganon kalala ang Antipolo. Ang mundo kaya. So ang sabi ng Bible, lalala ang kalagayan ng mundo. Lalala ang ugali ng mga tao. Sasama ng sasama. Hanggang dumating yung panahon na yung mabuti, masama. At yung masama, mabuti. Nung unang panahon pa ni Eva at Adan, dalawa lang ang gender. In the beginning, sabi doon, God created male and female. Ngayon, ilan na ang gender? L, G, B, T, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Imagine mo. Tapos yung gender ngayon, pwede kang mamili. Paglaki mo, tsaka ka maglagay ng gender sa birth certificate sa ibang bansa. Yung mali, tama na. At yung tama, mali na. Maling pakialaman sila. Yung nasa tama ang mali. Ito na tayo sa panahon na yon. Kung ikaw Kristiyano na wala kang pundasyong matibay sa Biblia, nakikinig ka kung kani-kanino at kung saan-saan at hindi mo alam ang salita ng Diyos, hindi yun ang panuntunan mo, isa ka sa matatangay nito. So magkakaroon ng gera. Ngayon, palabas ng palabas yung kanilang mga modern warfare. Nagpasabog ang China ng bomb na napakalaki pero hindi atomic bomb. Nag-try sila. Naglabas naman ng ang Japan na kanilang pinalabas nila si Mazinger Z at si Voltes 5. Joke lang. May laser sila na kayang tumira ng mga missile na napakabilis. Ang Israel, ganun din. So hindi lang nuclear ang labanan ngayon. Tapos yung mga satellite sa labas ng Earth, nagkakanya-kanyang pwesto na sila para magtirahan sa taas, yung Star Wars, na kung sakaling magkagera sa lupa, yung communication, yung GPS system, doon magtitirahan, gugulo sa Earth. So, naka-ready na lahat. Okay? Naka-ready na. So, magkakaroon ng digmaan, nuclear, chemical, and modern warfare. So, therefore, maikli lang to, pero malala. Sobrang lala lang effect. And then, sabi ng Bible, sa Matthew 24, because iniquity will abound, many Christian ay magbabackslide. At yun din sinabi ng 2 Thessalonians,
bago lumitaw ang Antichrist, magkakaroon ng massive backsliding. Hindi sila nag-backslide dahil nagkagera. Hindi sila nag-backslide dahil lumitaw ang Antichrist. Ngayon pa lang, nagba-backslide na sila. Kaya pagdating nito, ready na sila. Kaya sabihin mo sa katabi mo, sana hindi ka kasali dito. Ito po yung mga palatandaan na makakasali ka sa magba-backslide sa araw na to. Yung mga Kristiyanong sakang, alam niyo yung sakang? Yung ganun maglakad. Yung Kristiyanong sakang, yung isang paa niya na kay Lord. Yung isang paa niya nasa mundo o nasa demonyo. Okay? Pag linggo, nasa church. Pag Lunes, kung saan-saan mo matatagpuan at magpupunta yan. Ang priority niyan, hindi si Lord. So itong Kristiyanong sakang, isang paa sa Diyos, isang paa sa mundo o sa diablo. Pag linggo, Kristiyano, pag Lunes hanggang Sabado, yung iba talaga sobra, demonyo talaga. So itong mga klaseng taong ito, ngayon pa lang nagba-backslide na sila, pagdating nito, madali na lang. At itong Kristiyanong ito may percentage. 50% kay Lord, 50% kay Satan. 50-50 Christian. Yung iba naman, hindi 50-50, 60. 60 kay Lord, 40 kay Satan. 40 sa mundo. Yung iba naman, 70 kay Lord, 30 kay Satan. Yung iba 80, yung iba 90, 10% kay Satan. Pero si Lord, hindi siya tumatanggap ng 100, hindi 100%. Sabi nga ni C.T. Studd, yung paborito kong missionary, sabi niya, when you make Jesus your Lord, He must be the Lord of all, or else He's not the Lord at all. You give your all, or you give nothing. Ang kailangan ni Lord, 100%, hindi 90, hindi 99. Malalaman mo yan sa commitment ng tao sa church, kung inuuna ba niya si Lord. Pwede mo unahin si Lord ng Sunday, pero Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, asan ka? Ano yung katabi mo? Asan ka? Asan ka? Kung sa akala nyo, mababayaran nyo si Lord ng pag-attend ng Sunday o pagbibigay ng tithes, ng offering, sorry. Sorry po. Hindi ako nambobola ng mga tao dito. May mga mapapanood kayo sa TikTok, pa rin sa YouTube, tsaka sa Facebook, may pastor na pinagagalitan yung miyembro. Babanggitin pangalan, ikaw, hindi ka nag-tithes, may trabaho ka, binigyan ka ng trabaho kahapon. Ikaw, kayo, pamilya nyo, may trabaho. Alam niyo yun? Hindi ko kilala yung pastor na yun eh. Napanood niyo yun? Sabi ko, lala talaga nito. Hindi ko kilala yun eh. Ang concern niya, yung binibigay ng miyembro. Ako, hindi ako concerned sa binibigay niyo. Ang concern ko, pumasok kayo sa langit. Magalit ka na dahil tinitira kita sa pagbibigay mo, pag-attend mo ng linggo, pero hindi ka naman papasok sa langit, magalit ka na. At least baka pag nagalit ka, mag-isip ka, mukhang tama naman eh. Wala akong pakialam sa pera mo. Wala akong pakialam sa tithes and offering mo. Wala rin akong pakialam kung umaattend ka ng linggo, pero anong ginagawa mo Lunes hanggang Sabado? Anong ginagawa mo? Dahil pag dumating si Lord at hindi ka handa, ayokong managot sa kaluluwa mo. Hindi baling magalit ka sa akin, baka makapasok ka pa sa langit. Merong isang kwento, yung barko nila papunta ng North Pole, nagyayelo. So, yung mga tauhan niya sa barko, wala na, nanginginig na, hindi na kumikilos. Ang ginawa ng kapitan, dahil mawawasak yung barko, babangga sa mga iceberg, and yung mga tao niya mamamatay, kumuha ng latigo. Pinaglalatigo niya yung mga nakabaluktot doon, giniginaw. Hinataw-hataw niya lahat isa. Kung kayo, makikita niyo, hinahataw yung tao, ano sasabihin niyo sa kapitan na to? Ha? Sadista, malupit? Nung pinaghahataw niya itong mga taong ito, kumilos, nagtrabaho. Nakalagpas sila na North Pole, buhay lahat, walang nasira at walang namatay. Kung hindi niya pinagpapalo yun. Ano yung kamamatay ng mga taong nanginginig doon? Di ba? Mamamatay sila sa ginaw, sa lamig. At kasalanan lahat yan ng kapitan. Minsan, kailangan hatawin ng tao para magising at kumilos para hindi mamatay.
Ako yung kapitan na yon, nangahataw po ako, pasensya na. Hello? Ngayon, kung ayaw mong magpahataw, mamamatay ka, hindi ka makakasama sa rapture. Wala akong pakialam sa binibigay nyo, tandaan nyo yan. Wala. Hindi ako yung pastor na nasa TikTok. Ang gusto ko, pumasok kayo sa langit. Dahil yung pinagpipilitan ko sa sarili ko, Lord, makapasok kaming lahat, walang maiwan. At hindi mo pwedeng bayaran si Lord ng aaten ka ng linggo, magbibigay ka ng tithes mo, o kahit lakihan mo pa, hindi mo mababayaran si Lord. Ang kailangan ni Lord, hindi 10% ng pera mo. Ang kailangan ni Lord, hindi 90% ng pera mo. Ang kailangan ni Lord, 100% ng buhay mo. 100%. Sino ang pinakamahalaga sa'yo? Trabaho, negosyo, o si Lord? Ipakita mo yan sa gawa. Madaling salita, madaling sabihin, pero pag pinapili ka na, sino ang inuuna mo? Dahil pag hindi ka handa at dumating si Lord, ang kukunin lang ni Lord ay yung 100% sure Kanya. Pinupurify ang church, pinupurify ang bawat Kristiyano. Pag sinabing purify, pinupuro. Yung sinasala ba? Yung buhangin, di ba? May mga graba, may buhangin, sasalain yan hanggang paliit ng paliit. At yung pinakapino, yun yung pangpuro. Yun ang Kristiyanong papasok sa langit, yung puro. Hindi 90% Christian, 10% sa Diablo, hindi 100%. Sabi mo sa katabi mo, 100%. Ang gusto ni Lord, 100%. Revelation 3:15 to 16. Sabi dito, sa 7 churches, at yung isang church doon, ang pangalan, Laodicea. Laodicea. I know your deeds, that you are neither cold or hot. Amplified version kasi rito, may nakalagay, hindi ka malamig, kasi ang malamig invigorating, refreshing. Hindi ka rin mainit, kasi yung mainit na tubig nakaka-heal, therapeutic. I wish that you were cold or hot. So because you are lukewarm, spiritually useless, ang tubig na malamig, nakakatanggal ng pagod sa mainit na panahon. Ang tubig na mainit, yung bukal na mainit, nakaka-relax sa katawan. Pero yung maligamgam, sabi dito, I will vomit you, wala kang kwenta, I will reject you, and with disgust. Yung unang interpretation nito, hindi ka malamig, hindi ka mainit, neutral ka lang. Hindi naman ako backslider, pero nag-church naman ako, pero hindi ko lang priority si Lord. You're a lukewarm Christian. Nagbibigay naman ako ng tithes, sumaten naman ako. Oo, pero kagaya ng sabi ko, you are a lukewarm Christian. Hindi ka mainit, hindi ka malamig, nasa gitna ka. At ang sabi ni Jesus, yung mga nasa gitna na yan, anong gagawin niya? Isusuka kita. Kaya kung akala nyo, okay naman, nagsisimba kami ng linggo. Sorry po. Sorry po. Lalo na kung wala kang Bible study, sorry po. Hindi ka umattend ng prayer meeting, leader ka, worker ka, sorry po. Pasensya na. Isusuka ka ni Lord. Dahil hindi niya alam kung mainit ka ba talaga o malamig. Active ka ba o hindi active? Medyo-medyo lang. Sakto lang. Hindi naman ako walwal. Hindi ako inactive. Hindi naman ako nawawala sa church. Nakikita pa rin ako every week. Pero hindi ka mainit. Hindi ka nga malamig, pero hindi ka mainit. So, sakto ka lang. Okay lang. So, ang tanong, yung okay ba sa'yo ay okay kay Lord? Pagdating ng huling panahon, laglag to. Okay? Now, ang literal naman na explanation dito, nung kinausap ni Lord itong Laodicean church, ito kasing Laodicea ay nasa Turkey, sa area ng Turkey. Tapos, tatlong syudad ito, Laodicea, Colossae, at saka Hierapolis. Mga 10 kilometers ang layo ng bawat isa. Dito sa Colossae, meron silang bukal na malamig na tubig. Binabiyahe yon papunta ng Laodicea. Kaso yung malamig na tubig na refreshing, invigorating, pag binyahe yon sa tubo, actually hindi tubo, wala pang Nawasa at saka Manila Water nun eh. Gagawa lang sila ng mga
daanan, tapos lulukuban nila ng mga bato, ng mga semento, dadalo yung tubig doon. Kaso pagdating dito sa Laodicea, hindi na malamig, lukewarm na yung malamig. Maligamgam na dahil ang layo ng biyahe. Sa kabilang side naman, sa Hierapolis, mainit naman yung tubig na bukal. At ganoon din, binabiyahe rin ng Laodicea. Kaso yung mainit, sa layo na binabiyahe, hindi na siya mainit. Pagdating sa Laodicea, maligamgam na. Kaya itong Laodicea ay maligamgam na Christian. Hindi invigorating, hindi refreshing, hindi rin therapeutic. Ang sabi dito, spiritually useless. So you are either cold or hot. Hindi pwedeng gitna. So ngayon, hindi ka pwedeng sakang din. Hindi pwedeng hot and cold ako kasi ang labas ng hot and cold, lukewarm Christian. Tanong mo yung katabi mo, asan ka ngayon? Saan ka nakatayo? Sa malamig o sa mainit? O sa dalawa? Isa kang sakang na Kristiyano. Tanungin mo yung katabi mo. Patingin nga paa mo. Kung hindi ka sakang, sige nga. Silipin mo nga yan. Mukhang yung isa nasa hot, isa nasa cold. Para sure. Parang yung joke ko lang eh. Pag ikaw daw diabetic, di kumain ka ng maraming asin para bumaba sugar mo. Di ba? Patay ka ron. Parang ganun lang eh. Hindi ako malamig, hindi ako mainit, gitna lang. So, mga kapatid, ang sabi ng Romans 12:1 and 2, I appeal you, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as living sacrifice, holy and acceptable to God. Ialay nyo yung buhay nyo banal. Hindi 50-50, 100%. Buong buhay mo, ialay mo sa Diyos. This is your spiritual worship. Do not be conformed to this world. Huwag kang makiayon sa sistema ng mundo dahil pag nag-rapture, iwan ka talaga. But be transformed by the renewal of your mind. Baguhin natin utak natin. Matagal na tayong namuhay sa sistema ng mundong ito. Matagal na tayong namumuhay, nag-enjoy sa kasalanan, panahon na para tayo tumino. Sabi mo sa katabi mo, panahon na para tumino. Sabi ng Hebrews 12:14, without holiness, no one will see the Lord. Kung hindi ka maging banal, 50-50 ka, 90-10, 70-30, 80-20, ang Christianity mo, maiiwan ka talaga. Kahit pabigyan niyo ako ng tigwa 1 million every week, hindi pa rin kayo papasok sa langit. Hindi po. You cannot buy your salvation. Kaya sabi dito, maraming magbabackslide sa huling panahon, pero hindi sila nagbackslide sa panahon na yon, nagbabackslide sila ngayon na. Slow faith. Walang bumagsak overnight. Walang nag-backslide. Ngayon, ang init mo kay Lord, kinabukasan naisip mo mag-backslide. Hindi ganun. Proseso yan. Unti-unti, nanlalamig ka na. Unti-unti, yung mga nag-i-enjoy kang ginagawang tama, ayaw mo na. Unti-unti, yung mali na inayawan mo, binabalikan mo na. Slow faith. And then, pagdating ng panahon na to, nagkagera, nagkahirap-hirap ang mundo, lumitaw ang Antichrist, madali na lang sa iyong tumalikod. At ipagkanulo yung mga dati mong kasama. So, may backsliding, and then sabi ng Thessalonians 2, after the backsliding ng maraming professed Christian, by the way, yung word na profess, Kristiyano sa nguso, pero hindi Kristiyano sa puso. Kristiyano rin sila sa stomach, kaya ang tawag sa kanila, mga Christian. May Bible study? May pansit ba dyan? Oh, attend. Christian, mga Christomac. Kristiyano sa nguso, pero hindi sa puso. Ang tawag sa English dyan, nominal Christian. Kristiyano lang sa pangalan. Kristiyano lang dahil may Bible. Kristiyano lang kasi uma-attend sa Christian church, pero sa puso, hindi talaga tunay. Kung tunay man, may percentage. So, matatanggal yung mga professing Christian at ang maiiwan yung mga 100% pure disciple, follower ni Jesus. Yung maiiwan na 100% pure,
Sila ngayon yung magiging aktibo in the end times at sila yung magsishare kung saan-saang lupalop ng daigdig, pati sa ibang bansa. And then magkakaroon ng massive harvest of souls, maraming masisave. Natanggal yung mga bulok na sanga, natanggal yung mga bulok na prutas, tinrim lahat yun, at yung natira, matitino, dadami uli sila. Ito yung pinakamaraming maliligtas sa panahon na yun. And then, Jesus will come. Kaya marami dito gagamitin ni Lord. Ipapadala sa Mapsnap, sa Maldives, Andaman, Pakistan, Sri Lanka, Afghanistan, Nepal, China, India. So marami dito. Kaya humanda kayo, yung mga, lalo na yung mga tuloy-tuloy lang na nagpipilit magbago at nagsusolwin, be ready. Malapit na tayo rito. So ito po yung sequence of event. Ayan. So, nasaan na kaya tayo? Increase of lawlessness na tayo eh. Diba? Nandyan na yung earthquakes, yung sun, signs in the moon, sun, stars. Increase of lawlessness na tayo. Then ang susunod, World War III na. And then, maraming magbabackslide. And then, lilitaw ang Antichrist. And then, yung church magra-rise up kasi yung mga natira, yung mga remnant sa church, onti lang sila, pero matitindi yan, mga komando yan. Aanuhin mo yung isang tambak, panay butaw naman. Kukunti lang sila, pero malupit itong mga Kristiyanong may iwan na to. At sa konting yon, biglang dadami ng mabilis sila ulit. Dahil maraming tatanggap kay Lord, makakaranas ng mga isang tambak na himala. And then, darating si Jesus. So, laktaw tayo. Matthew 24:15. Sabi dun sa 14, this gospel of the kingdom will be preached to all nations, then the end will come. Then 15, sumunod. So, sabi ni Jesus sa verse 15, so when you see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet, standing in the holy place, let the reader understand. Then let those who are in Judea flee to the mountains. Ito na yon. Yung mga may anak, tumakbo na kayo. Kawawa yung mga buntis, kawawa yung mga may anak. At ang sabi doon, pag-pray nyo na wag araw ng Sabat. So ito yung mga binabanggit doon sa Bible. Ngayon, ang tanong, ano yung tinutukoy dito na abomination and desolation na sinasabi ni Prophet Daniel? At nakasulat ito sa Daniel 11, Daniel 10, pero yung prominent na verse ay yung Daniel 9:27. Ano ba nakasulat sa Daniel? Ito po yung nakasulat. He will enter into a binding and irrevocable covenant with the many for 1 week, 7 years. Yung 1 week is 7 years. 1 day is 1 year. But in the middle of the week, he will stop the sacrifice and grain offering for the remaining 3.5 years on the wing of abomination. Yung word abomination sa Greek at sa Hebrew ay idolatry. Will come one who makes desolate, even until the complete destruction, one that is decreed is poured out on the one who causes the horror. Parang ang hirap intindihin nito pag hindi mo to iintindihin ng todo. Ito po ang meaning nito. Ang sabi ni Jesus, merong lilitaw na isang tao na magkokos ng abomination, ng desolation ng templo. Yung templo na pinag-uusapan na, kasi ang tanong, kailan mawawasak yung templo? Ito yung pangatlong sinagot. So, ang sabi ni Jesus, pag nakita nyo na yan, ito na talaga yan. So ngayon, kailan na-fulfill yung Daniel chapter 9:27? By the way, saan yung book of Daniel nakasulat? New or Old? Old Testament. So, between Daniel, may Malakay pa, merong 400 years na pagitan ng Old Testament hanggang New Testament bago lumitaw si Jesus sa book of Matthew. So may 400 years. During the 400 years, ang naghahari sa mundo ay mga Greeks. Kaya nga merong Hellenistic era sa Europe. So naghari ang Babylon, Persia, yung ahu-ahu, di ba napanood niyo yon? Yung, ang pangalan nito, 300, Sparta, di ba? 300, yung ahu-ahu, tinalo nila yung Persia. Okay? Tinalo nila yung Persia. And then Greek. Then yung Greek tinalo ng Rome. Itong abomination na tinutukoy ni Jesus, ito ay isang pangyayari na merong tao, isang hari o isang leader na papasok sa templo sa Jerusalem dahil yung templo sa Jerusalem ay napakahalaga sa kanila to.
sabi dito, papasok siya sa templo doon and then bababuyin niya yung templo. Okay? Yung Daniel 9:27, nangyari ito paglipas ng ilang daang taon. Siguro mga 100 years, 200 years. Dumating itong si Antiochus Epiphanes. 'Di ba? Babylon, Persia, then dumating yung mga ahu-ahu, Greeks, and then Romans. During the Greek period, nasakop nila yung buong Europe hanggang Asia, hanggang India, and then namatay si Alexander the Great. Siya yung head ng Grecian Empire. Maliban dito kay Leonidas, isang tribo lang yan. Isang tribo lang sila, yung mga Sparta. Pero may Macedonia pa. Sa Macedonia, yung pinakamalaking city ng Greece, yun yung pinaka-king ng Greece kingdom, yung anak niya na pumalit, si Alexander the Great. Siya yung sumakop sa lahat ng nasasakupan ng Persia dati. Ngayon, nung namatay si Alexander the Great, sa malaria lang naman namatay, nahati sa 4 kingdoms yung kanyang kaharian. At isa ito sa kingdom ni Antiochus Epiphanes. Anak-anak na to. So napunta sa kanya ang Syria at ang Israel. Ang nangyari dito, between Malakay and Matthew, lumitaw itong Antiochus Epiphanes. Ibig sabihin na Epiphanes, God manifest. Nagpanggap siya talaga ang Diyos. Ginawa niya, pumasok siya sa templo sa Jerusalem at dineklara niya yung sarili niyang God kasama si Zeus. Nilagyan niya ng rebulto ni Zeus and then kinatay niya yung baboy, inoffer niya. Instead na kambing, instead na goat, kinatay niya doon sa templo, baboy. Kaya nga binaboy niya yung templo. Kaya yung salita dito na abomination, idolatry, naglagay siya ng rebulto. And then, yung mga may Bible dito na Maccabees, Apocrypha, sino may Bible na may Maccabees? Bel and the Dragon. Doon nakasulat ito sa Maccabees. Kasi si Maccabean Revolution, sila yung lumaban dito kay Antiochus Epiphanes. So yung Daniel 9:27, natupad ito 168 to 167 BC nung dumating si Antiochus at nag-alay ng baboy sa templo. Natupad na yung Daniel 9:27. Kaso, kailan ba binanggit ni Jesus ang Matthew 24:15? Before Antiochus or after? Sige, mag-aral tayo muna. Kailan po binanggit ni Jesus? Na pag nakita nyo yung desolation. Before or after? After na. Kasi 168 BC yan, no? Eh si Jesus lumitaw at sinabi yung salitang yan, Matthew 24:15, 33 AD. So ibig sabihin, tapos na. So ang tinutukoy ba ni Jesus na abomination, si Antiochus Epiphanes? Hindi. Kasi tapos na eh. Alam na sabihin niya, ay si Antiochus Epiphanes, lilitaw ulit. Hindi. Sa prophecy ng Bible, may mga tinatawag na double fulfillment o triple fulfillment. So itong Daniel 9:27, natupad. Pero yung sinasabi ni Jesus patungkol kay Daniel, hindi pa natutupad. Another story to. So noong AD 70, natupad ulit yung Daniel 9:27 dahil yung templo sa Jerusalem winasak. At hanggang ngayon, wasak. Nung nagpunta kami doon, bakod lang yung naiwan. So pumasok si Titus, si General Titus, dahil nagrebelde na naman ang mga Israelita, sinunog yung templo at 1,000,000 ang nagtago doon sa loob ng bakod na yon, pinagpapatay lahat. At according to the history, talagang yung dugo ay parang baha. Sa dami ng pinatay, bata, matanda, babae, lalaki. Kasi titigas ng ulo nila. Pinapasuko sila na nahirapan na yung mga Roman sa kanila. Sumurrender na kayo, nahirapan na rin kami. Ayaw nila. Tapos may 3 faction sila nagkakagulo. Nung nakapasok ang mga Romans, sa sobrang galit, walang tinira, pati bata. Ubos. At yung templong yon na napakaganda, winasak, tinanggal yung mga ginto noong AD 70. So yung sinabi ni Jesus na pag nakita nyo to, yung sinabi ni Daniel, natupad na yan noon, pero natupad uli noong AD 70. Pero ang tanong, yung salita dito na abomination means idolatry. Yung desolation means wasak. So nawasak yung templo sa Jerusalem hanggang ngayon, pero nung lumusob si Titus, walang idolatring nangyari.
Wala siyang nilagay na ribulto, hindi siya nagpanggap na Diyos. So therefore, natupad ba ang Daniel 9:27 noong AD 70? Natupad, hindi. Kalahati lang natupad, yung desolation. At tumakas sila sa Judea, namundok yung mga nasa labas ng syudad. So hindi natupad, may pangatlong fulfillment. Ito yung paglitaw ng Antichrist. Paglitaw ng Antichrist, ikiklaim niya siya Diyos, at yung false prophet, nalilitaw, yung leader ng world religion ngayon na kilalang-kilala nyo, may lilitaw na isa, siya na yun. Okay? Siya na yun. Kinikilala ng buong mundo yan. Lahat ng hari at presidente, kinikilala. Ngayon, yung papalit, siya na yun. Siya na yung false prophet na i-unite ang lahat ng relihiyon ng buong mundo. And then, ipoforce ang tao na sambahin itong Antichrist. Okay? So, itong Antichrist na to, papasok siya sa templo. Sabi ng 2 Thessalonians 2:1-3. By the way, the background ng Thessalonians, yung church doon, sa 1 Thessalonians, nagkikwentuhan yung mga Christian na namatayan ang pamilya. Ang sabi nila, dumating na si Lord, naiwan tayo. Dumating na si Lord, tapos na yung rapture, naiwan tayo. Kaya ang ginawa ng iba, nagtunganga, nagtamad-tamad, hindi na pumasok sa eskwela, hindi na pumasok sa trabaho, nagtutulog na lang maghapon. Kaya sabi ni Pablo, huwag pakainin ang mga tamad. Dahil hindi pa nag-rapture, huwag kayong tatamad-tamad. Ngayon, pagdating na 2 Thessalonians chapter 2, sabi ni Pablo sa kanila, makinig kayo, sabi niya. Patungkol, sabi dito, in regard to the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to meet Him. Ano ibig sabihin ng gathering together to meet Him? Pagdating ng Panginoon, yung pag-iipon natin, makakasama natin siya, anong tawag doon? Di ba rapture to? Okay? We ask you, brothers and sisters, not to be quickly unsettled or alarmed either by so-called prophetic revelation of spirit or a message or a letter alleged to be from us. Huwag kayong madanagan, huwag kayong mag-alala na may sulat, revelation, kapahayagan na galing sa amin. To the effect, the day of the Lord has already come na, si Lord bumalik na. Tapos na, nag-rapture na at naiwan kayo, kaya tutulog-tulog na lang kayo. So, huwag kayong maniwala, sabi niya. Let no one in any way deceive or entrap you. Huwag kayong maniwala sa anumang kaparaanan na ginagawa nila yan. For that day, yung gathering together, that day, ang topic dito, yung that day, yung rapture, yung pagdating ng Panginoon, yung gathering together, at saka yung pagbalik ni Lord. Kasi pagbalik niya, kukunin niya tayo. Yun yung second coming and rapture. Huwag kayong mag-alala dahil hindi yan, that day, will not come. Pag sinabing will not come, dadating o hindi dadating? Hindi dadating unless, maliban, the apostasy comes first. That is, the great rebellion, the abandonment of faith by professed Christian. Binabanggit ko kanina, bago mag-rapture, bago dumating si Lord, marami munang mag-backslide. At kailan sila nag-backslide? Sa araw na yon? O ngayon nagsisimula na? Nagsisimula na ngayon. Kaya kung kasali ka dyan, gumising ka. Ayusin mo na. Dahil it is a slow fade. No one crumbles in a day. Process yan. So, maraming magbabackslide at pag nangyari yon, maraming Kristiyanong nagbackslide, the man of lawlessness will be revealed. Dahil itong mga Kristiyanong ito ang unang tatanggap sa Antichrist. Kasi Christ siya eh. Sino-sino maniniwala sa Antichrist? Hindi mga Christian. Mga Christian na backslider. Mga Christian na walang alam sa Bible, ang tatamad magbasa ng Biblia. So ang sabi dito, lilitaw ang Antichrist, the son of destruction, the one who is destined to be destroyed. Tanong, ano una? Paglitaw ng Antichrist o rapture? Pagbabalik ni Lord at rapture? Tagalogin natin. Kasi ang daming mga hindi makaintindi ng English. Dami. Nagtuturo sa seminary, dadating daw muna ang rapture bago ang Antichrist. English yun ha. Ngayon, Tagalogin natin.
tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoon, Jesucristo. Second coming at sa pagtitipon natin sa Kanya, rapture. Sabay yun mangyayari. Second coming and rapture. Okay? Hinihiling namin, mga kapatid, na huwag kayong mag-alala o mabahala dahil sa mga taong nagsasabing bumalik na ang Panginoon. Huwag kayong maniwala kahit sabihin pa nilang sinabi ito ng Espiritu sa kanila, nabalitaan o nabasa man sa isang sulat na galing daw sa amin. Huwag kayong padaya. Tingnan nyo ha, deception, lying, huwag tayong magpadaya, huwag tayong magpabudol, huwag tayong magpaloko. Dahil, sabi dito, huwag tayong magpadaya sa kanila sa anumang paraan sapagkat hindi darating ang araw ng pagbabalik ng Panginoon. Yung second coming at rapture, hindi darating yan hanggat hindi pa nagsisimula ang huling paghihimagsik ng mga tao sa Diyos. Yun nga, yung magbabackslide at kakalabanin ang Diyos. Pati yung mga lingkod ng Diyos, kakalabanin nila. At hindi pa dumating ang masamang tao, yung Antichrist, ang Swail, na tinalaga sa walang hanggang kaparusahan. So anong una? Rapture o Antichrist? Tanong, bakit hindi maintindihan ng mga kano to? Bakit hindi ito maintindihan ng mga pastor? Bakit hindi ito maintindihan ng mga estudyante sa seminary na simpleng-simple Tagalogin mo, Inglesin mo, Bisayain mo, Ilocanuhin mo? Ganon pa din ang kahulugan na bago dumating yung second coming and rapture, may lilitaw munang rebellion na magbabackslide maraming Christian and then lilitaw yung Antichrist. Kahit saan ko basahin ang linaw, nagtataka ko bakit di nila maintindihan? Palagay nyo. Bakit di nila maintindihan? Sila ba ay nadaya na? Huwag kayong padaya. Nadaya ba sila? Na-deceive ba sila? Kaya sa huling panahon, yung deception na sinasabi kanina, religious deception, talamak sa seminary. Talamak sa Bible school. Dahil hanggang ngayon, pag nanonood ako sa YouTube, yun pa rin ang turo. Sabi ko, ang tamad mag-aral nitong mga to. 2 Thessalonians lang ang aralin mo, ay makikita mo na ang liwaliwanag, bago dumating si Jesus at i-rapture tayo, lilitaw muna ang Antichrist. Maliwanag po ba sa atin ito? Ngayon, sino ang Antichrist? Hindi ko bibigyan ng maraming explanation kasi nasa Book of Revelation yung topic ko. Panoorin nyo na lang. Sa discipleship, ituturo ko ulit. Dadaanan ko lang konti. Sa Revelation 13 verse 1 to 3, binanggit dito yung Antichrist. Pero yung salitang Antichrist, hindi. Binanggit dito kung sino siya. Symbolically. Sabi dito, verse 1. And the dragon, si Satan yon, the old serpent sa Genesis 1, dragon na siya ngayon. Ahas lang siya noon, dragon na siya ngayon. Siguro before creation, bulati lang yan eh. Tapos naging ahas, then dragon na siya sa tagal. Then I saw a vicious beast coming out of the sea with 10 horns. Halimaw, hayop, na merong 10 sungay at 7 ulo. And on his horns were 10 royal crowns, may corona, 10 diadems, and on his head were blasphemous names. The beast that I saw resembled a leopard. Yung nakita kong halima o hayop na yan, mukhang leopardo, but his feet were like those of bear, pero yung paa niya, paa ng bear, and his mouth was like of a lion. Yung bunganga niya, parang bunganga ng leon. And the dragon gave him power and his throne and great authority. At si Satanas, binigay niya yung kanyang kapangyarihan sa halimaw na to. I saw one of his heads, which seems to have fatal wound, but his fatal wound was healed. Nakita ko isang ulo niya. Ilan ulo niya? 7. Yung isa, nasugatan, at nagulat ako, gumaling, hindi namatay. And the entire earth followed after the beast in amazement. Buong daigdig susunod sa beast na to. Buong daigdig, the entire earth. Ito itsura niya. Mukha siyang leopardo, ang paa niya, bear, ang bunganga niya, leon, may 10 corona, tapos 7 ulo,
So, napanaginipan niyo na to? Pag ito nasalubong mo sa gabi, galing ka sa loob ng CR, tapos paglabas mo yan ang sasalubong sa'yo, ewan ko lang. Ito pong halimaw na to na nakita ni Juan sa island of Patmos, ito po ay halimaw na pinagsama-sama sa nakita ni Daniel. The book of Daniel chapter 2, na naginip si Haring Nebuchadnezzar ng isang rebulto na napakataas, at sabi niya, nung nagising siya, nakalimutan niya kung anong napanaginipan niya. Pero hindi niya makalimutan yung feeling ng nervyos, taranta. Pinatawag niya lahat ng wise men sa buong Babylon at sabi niya, sabihin niyo kung anong interpretasyon ng panaginip ko. Sabi ng mga wise men, sabihin mo muna, mahal na hari, kung ano yung panaginipan mo. Hindi ko na maalala, sabihin niyo rin kung anong panaginip ko. Sakit sa ulo yun. Pag hindi niyo masabi yung panaginip ko, patay lahat kayo. Hinuli lahat ng wise men. Pumunta sa bahay ni Daniel, ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Sabi ni Azariah, nung kapitan, papatayin kayo ngayong araw na to. Grabe naman, bakit naman ang bilis-bilis? Kasi hindi niyo mapaliwanag ang panaginip. Sabi ni Daniel, hindi ko alam yan, bigyan mo ako ng time. So nag-prayer and fasting siya, kinabukasan sabi niya, alam ko na kung anong sagot. So in-interpret niya, sabi niya, mahal na hari, kayo yung head. Yung ulong gintok, kayo yon, ang head ng Babylon. Pero pagkatapos mo, may papalit na kingdom ng Medo-Persia. Ito yung dibdib. Pagkatapos ng Medo-Persia, lilitaw naman another kingdom, inferior pero matibay, ang Greece. And then, Rome, hanggang yung yung 10 daliri sa paa, nayari sa bakal at saka sa putik. So ito ngayon yung Europe. So in-explain yon ni Daniel kay Haring Nebuchadnezzar at hindi sila namatay lahat kasi satisfied sa interpretation. And then pagdating ng Daniel chapter 7, na naginip si Daniel mismo. Ito yung napanaginipan niya. Yung leon na may pakpak, yung bear na may bit-bit na mga buto dito, at yung leopard na merong 4 na ulo at 4 na pakpak. Yun yung sinasabi ko, yung kingdom ng Greece ni Alexander the Great na hati sa 4 na general niya. Kaya 4 ang ulo. Yung 4 na pakpak, ibig sabihin nun, ang bilis lumipad, ang bilis ng pagsakop ng Greece sa buong mundo. And then, natalo yung Greece ng Roma. At nung pinanganak si Jesus Christ, Rome ang naghahari sa buong mundo. Ngayon, etong halimaw na to, pinagsama yung 4 na imperial kingdom ng Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome. Ito yung mga superpower noon. Ngayon, ano ang superpower ng mga bansa? US, China, humahabol, kahit mga peke yung mga armament nila. Puputok pa rin yun, tama ka pa rin sa ulo nun, bukol ka, ano? Russia, ano pa? Britain, Germany, France. Ito na lang. Russia, China, America, Britain, 4. Pagsamahin mo sa isa. Tapos makipag-away tayo. Sige. Pagsamahin mo sa isa, China, Russia, America, Inglaterra, Britain, England. Ito, pinagsama yung 4 into 1. So yung Antichrist ay merong power ng 4 na kingdom. Okay? So kung isang kingdom, yung Babylon, matindi na yan. Medo-Persia, antindi yan, daan-daang taon nag-ari yan. Greece, lalo. Rome, ay grabe ang Rome. Pinagsama yung 4, siya ngayon ang power ng Antichrist. Na-imagine nyo kung gaano ka-powerful itong Antichrist? Okay. Laktaw tayo sa verse 4 to 7. They fell down and worshipped the dragon because he gave his authority to the beast. Sinamba ng buong mundo si Satanas dahil binigyan niya ng kapangyarihan itong beast, itong Antichrist. They also worship the beast saying, who is like as great as the beast? And who is able to wage war against him? Imagine mo, China, Russia, America, England. Pinagsama into 1, tas aawayin mo siya. Paano ka mananalo niyan? Di ba? So, ang sabi dito, itong Antichrist, pinagsamang Babylonia, Persia,
Greece and Rome, who will be able to wage war against him? And the beast was given a mouth, the power of speech, uttering great things and arrogant, blasphemous words. He was given freedom and authority to act and do as he pleased for 42 months, means 3.5 years. And he opened his mouth to speak blasphemy, abusive speech against God, to blaspheme his name and his tabernacle and those who live in heaven. He was also permitted to wage war against the saints, God's people. Binigyan siya ng pahintulot na digmain tayo. Imagine mo 4 kingdoms to laban sa church. Okay, laban sa church. And to overcome them, and authority and power over every tribe, people, and language and nation. Verse 8. All the inhabitants of the earth will fall down and worship him because everyone whose name was not written in the foundation of the world in the book of life, lahat sa daigdig na hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay sa langit, magwo-worship sa Antichrist. Lahat. Pag sinabing lahat, ilan? Lahat. Sa dalawa lang ang guhitan sa araw na to. Sasamba ka sa Antichrist o hindi ka sasamba sa Antichrist? Pag hindi ka sumamba sa Antichrist, sasamba ka sa tunay na Diyos, kay Jesus ka. Tunay kang Christian. Pero pwede kang mamatay. Itong sasamba sa Diablo, sa Antikristo, hindi sila mamamatay. Kampon sila ni Satanas Pero kung ikaw ay tatanggap kay Jesus at susunod, pangangatawanan mo, Jesus lang, pwede kang mamatay. So may guhit na, hindi na pwedeng sakang. Hindi ka pwedeng, kay Antichrist ako ngayon kasi nandyan siya. Pag wala, kay Jesus ako, hindi pwede. Pag kay Antichrist, katatatakan ka agad Kahit umalis ka pa kay Antichrist, may tataka na, hindi ka natatanggapin sa langit. Hindi na. Hindi pwedeng sakang na Christian dito. 100% kay Antichrist ka o 100% kay Jesus ka. Pero pwede kang mamatay. Tanungin mo yung katabi mo. Mamili ka na ngayon pa lang. Dahil pag namili ka sa panahon na to, baka mataranta ka na. Ngayon ka na mamili. Para pagdating nito, alam mo na kung saan ka pupunta. Pag sinabi na Antichrist, sa akin ka o hindi? Hindi. Tanong yung katabi mo, mamili ka na. Saan ka? Saan daw? Sumagot, hindi. Pag hindi sumagot yan, sakang yan. If anyone is destined for captivity, he will go into captivity. Kung mahuli ka, mahuli ka. If anyone kills with the sword, he must be killed with the sword. Kung ikaw papatayin, mamamatay ka. Here is the call. For the patience, endurance, and the faithfulness of the saints, with seen in the response of God's people to difficult times. Dito mo malalaman kung sino yung matibay sa panahon na to. Pero hindi ito mangyayari agad-agad. Slow faith. Kung hindi ka matibay ngayon, hindi ka matibay bukas. Ngayon ka magpakatibay. Ngayon ka magpakatatag. Tomorrow may be too late. Kung ngayon, gewang-gewang ka na, konting problema, nawawala ka. Sa pera pa lang, pinagpapalit mo si Lord, si Judas, 30 pirasong pilak. Ikaw ilan? Pagdating nito, buong buhay mo mawawala sa'yo. Ang pera mo hindi mo magagamit. Sige, dito ako magtatapos. He is given power to give breath to the image of the beast. Itong false prophet, nalilitaw, i-elect siya mga 2 weeks from now. Abangan niyo kung sino to. Bibigyan niya ng kapangyarihan yung rebulto nitong Antichrist. Magsasalita. Yung sinasabi sa Daniel chapter 9:27, yung word na abomination is idolatry, hindi nangyari yun noong AD 70. Mangyayari yan ngayon. Third fulfillment, 2020. Wala. Lagyan nyo na lang kung kailan. Malapit na yan. So, sabi dito, magsasalita yung rebulto at matutupad yung Daniel 9:27. Dahil ang mga Israelita ayaw na ayaw sa idolatry. Galit na galit ang Diyos dyan. So, ang sabi rito, the image of the beast ay magsasalita and cause those who do not bow down and worship the image of the beast to be put
to death. Ayaw mo magpatatak? Ayaw mo mag-worship sa Antichrist at sa rebulto niya? Patay ka ngayon. And he compels, pinilit, all, the small and the great, mayaman, mahirap, malaya, alipin, to be given a mark on their right hand, on their forehead, tatatakan sa kanang kamay at ulo, yung mga alipin tinatatakan. Sa panahon na to, pag alipin ka, may tataka. Yung mga kalabaw, yung mga hayop, pag nagtatrabaho, tinatatakan. Ganun din, yung mga tatanggap kay Antichrist, tatatakan. Ibig sabihin, alipin ka na ng dyablo. Okay? Kaya lang, sophisticated, high-tech, microchip. Ilalagay dito, sa kanang kamay, o dito sa ulo. And no one will be able to buy or sell. Kung pinagpapalit mo si Lord sa 30 pirasong pilak pala ngayon, sa panahon na to, lahat ng kayamanan mo nakataya. Kaya nga kagabi, habang nagpipray ako, inaalala ko yung pandemic, tinitingnan ko yung mga gamit ko, gamit natin sa bahay, balang araw, bibitawan mo lahat yan. Yung magara mong bahay, yung magara mong kotse, yung marami mong pera, balang araw, bibitawan mo lahat yan. Kung ngayon, ganyan na ang kapit mo, hindi mo mabitaw-bitawan yung tithes mo, yung offering mo, parang ang buhay mo, yung pamilya mo, yung negosyo mo, yung trabaho mo, pagdating ng araw na to, hindi mo bibitawan yan. Papatatak ka kasi sayang naman yung pinaghirapan mo. Kaya ako kinokondisyon ko, sarili ko. Handa ako matulog sa kalsada, sanay ako dyan, ganyan naman yung buhay ko noon. Handa ako matulog sa upuan na nakabaluktot. Kasi darating yung araw, lahat yan mawawala. Ang kayamanan ng mundong ito, lilipas at kukupas. Only the Word of God will remain forever. Salita lang ng Diyos, hindi mawawala. Kaya kung ang kapit mo sa kayamanan mo, ganito na, ngayon pa lang, papatatak ka. Sayang yung pera mo. Bakit? Wala nang perang kikilos. Cashless society, lahat ng kinikita mo, lahat ng transaction mo, pasok sa bangko. Paano transaction? Ito lang, may account ka. May account ka sa bangko, may account ka sa, may number, di ba yung, ang tawag nito, yung national ID? Preparation yan. Pag natuloy na yung national ID system, isa lang ang number mo lahat sa gobyerno. Ngayon darating ang panahon, ang bank account mo, ang passport mo, isa lang ang number. Lahat yan naka-microchip. Daan-daan lang yan sa mga machine. Bibili ka ng gamit, microchip. Walang hawak na pera. Ang transaction lahat cashless. Nung pandemic, nauso ang GCash. Ready na tayo para dito. Ang tanong, ready ka bang iwan ang kayamanan mo? Tanongin mo yung katabi mo, ready ka na? Ay, ang problema, yayaman pa tayo. Sobrang yayaman pa tayo sa panahon na to. Pero pagdating ng dulo, iiwan mo lahat yun. Parang si Pedro lang, walang pera, walang isda, and then dumami yung huli ng isda, 2 bangka puno. And then sabi ni Jesus, come follow me. Iniiwan. Kaya mong iwan yung kayamanan mo. Hindi ka nga makapagsimba dahil sa negosyo mo eh. Mag-isip po tayo. The day is coming na ang mahalaga si Lord lang at wala nang iba. Tayo. Lahat ng mga bagay-bagay na meron tayo ngayon, iiwan natin yan. Kaya wag mo masyadong higpitan ng hawak, kapatid. Alalay lang. Saktong hawak lang, ha? Sakto lang. At gamitin mo yan sa pag-i-invest mo sa langit. Dahil sa panahon na to, ang bangko hindi ka makapag-withdraw. Pero pa may bangko tayo sa langit, direct ang withdrawal natin. Amen? Kaya be ready. So hindi tayo tapos, tuloy natin to next week. Meron po ba tayong first timer ngayon? May ngayon lang naka-attend. Taas po ang inyong mga kamay. Ayan. Sige. Baba po kayo. Pag-pray ko kayo, tapos na tayo. Closing prayer na po tayo. Pakisamahan ng mga nag-invite. Kung wala naman nag-invite, mga ushers natin, pakisamahan sila. Malapit na po dumating ang ating Panginoon. Itong pinag-aaralan natin, malapit nang mangyari. And since malapit na tong mangyari, ihanda talaga natin yung
puso natin, sarili natin, dahil masarap po makasama sa langit, masarap makapasok sa langit, masarap makapiling ang Diyos. Ngayon, hindi natin makakamtan ang langit na yan kung wala tayong ticket. Ang ticket po, biyaheng langit, is si Jesus. Sabi ng John 14:6, si Jesus lang ang daan, si Jesus lang ang katotohanan, walang pupunta sa langit kung hindi kay Jesus dadaan. So ang daan patungo sa langit si Jesus. Kaya pag wala tayong Jesus, iwan tayo. Pero pag may Jesus po tayo sa puso, tatanungin doon ni San Pedro, may passes ka ba papasok ng langit? Titingnan yung puso mo kung si Jesus nandun. Kaya ngayon po, sa ating mga bisita, gusto niyo po bang makasama sa biyaheng to? Masarap dun. Walang lungkot. Walang kabiguan. Walang sakit. Walang kahirapan. At malapit na tayong kunin ni Lord. Ang kinukuha lang ni Lord yung mga tumanggap sa Kanya, yung mga anak lang ng Diyos. Dahil ang langit ay para sa pamilya ng Diyos. Ang sino mang tumanggap kay Jesus, nagiging anak ng Diyos. So, gusto niyo ba? So, let's bow our head. Let's pray. Habang tayong lahat ay nakayukot, nakapikit, taas po natin yung isang kamay natin sa Diyos, sa langit. Tandaan na, Lord, sinusurrender ko sa iyo buhay ko, Panginoon. At sumunod kayo sa panalangin ito. Sabihin nyo, Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Inaamin ko, ako isang makasalanan at wala akong magagawa para iligtas ang aking sarili. Panginoon, ako po'y nananampalataya kaya ka namatay sa krus ay para tubusin ako, linisin at patawarin sa lahat-lahat ng mga kasalanan ko. Sa oras pong ito, tinatanggap kita sa aking puso. Pinapapasok kita bilang aking Diyos, Panginoon, at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa pagpapatawad mo at sa buhay na walang hanggan na natanggap ko sa oras na ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpipray. Patuloy tayong nakayukot, nakapikit. Pwede nyo na ibabangin yung mga kamay. Lord, salamat sa mga anak mo na lumapit dito sa harapan. Lord, gusto mo ang langit puno. Puno ng maraming tao. Puno ng maraming mga anak mo. Kaya sa oras na to, sabi mo, tuwing merong isang taong lalapit sa iyo, nanunumbalik at tumatanggap sa iyo, nagsasaya ang langit. Kaya Lord, masaya ang langit, masaya ang puso mo sa mga taong ito na nandirito ngayon. I pray, Lord, for them, maranasan nila yung saya mo sa puso nila at maranasan nila yung yakap mo ng pagtanggap mo sa kanila bilang iyong mga anak. Kung ano man yung kanilang mga sitwasyon na nagtulak sa kanila para mapunta rito, I pray, Lord, ikaw ang kumatagpo sa kanila. Ikaw ang magpala sa kanila, ikaw ang mangusap sa kanila, ikaw ang magbigay ng solusyon sa kanilang mga problema. At hayaan mo, Panginoon, lumalim sila sa iyo, makilala kanila sa tama at Bibliang kaparaanan. Ganon din naman sa lahat ng nandirito ngayon, sa lahat ng aming narinig. Lord, ihanda namin yung sarili namin sa iyong muling pagbabalik. Huwag kaming magsawalang bahala dahil ang lahat ng palatandaan ng iyong muling pagbabalik nandiyan na nagaganap na. Nag-aantay na lang kami ng ilan na lang na hindi pa nagaganap. Kaya I pray, Lord, malagpasan namin yung mga mahihirap na sitwasyon dahil gagamitin mo pa ang bawat isa sa pangangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng dako sa mundong ito. Kaya Lord, I pray, at sa mga kayamanan na meron kami, huwag naming higpitan ang hawak namin dito. Dahil pagdating ng panahon, kaya naming bitawan kahit ano, kahit sino, alang-alang sa iyo. Tulungan mo kami rito magdesisyon ngayon na dahil tomorrow may be too late. Bless mo kami sa buong linggong ito. Patuloy ka naming unahin sa buhay namin sa araw-araw. Thank you, Lord. We give you praise. In Jesus' name we